Iba't ibang paniniwala ng mga relihiyon kung paano magwawakas ang buong sanlibutan. Ayan po yung bigyan ko ng mga examples kung ano yung para sa ibang relihiyon, yung kapamaraanan, kung paano mangyayari yung huling panahon. So tignan po natin. So 6 ways religions around the world predict the end of time. Sa mga Aztecs po, number 1, sa mga Aztecs, naniniwala sila dun sa endless solar eclipse. The Aztecs believe that the end of the world will start with the sun going out gradually. So mapupundi ang araw. Number 2, para naman sa mga Buddhist, sa Buddhism, the end of days, according to Buddhism, has a set time when the end of the world will occur. It is thought that the world will end around the year 4,600 long after we are all dead. So matagal na matagal pa para sa kanila. Para naman sa Judaism, naniniwala sila ng end of days. Sabi nila, God will recompose one's body. So anyway, this is sabi nga nila, kuya ng Christianism, yung Judaism. Ang sabi nila, according sa Judaism, sa end of days, God will recompose one's body. No? And place within it the person's immortal soul, who will then stand before God in judgment. They say that the judgment day is when the world will come to a violent and abrupt end. So naniniwala rin ng mga Hudyo sa halos kapareho ng Christianity, pero hindi eksakto. Para naman sa mga Zoroastrians, according to them, at the end of days, good will triumph over the evil and will bring back earth to how it was when it was created. That's when people who died will rise from their graves for the judgment day. Those who haven't lived sinful lives will attain salvation, and those who have sinned will be consumed by molten lava from erupting volcanoes. Parang konting-konting malapit sa Book of Revelation, ano? Ito mga Zoroastrians. Number 5 naman, sa mga Vikings, meron silang tinatawag, ng tawag na sa end of days sa mga Vikings, Ragnarok. Sa atin, merong Apocalypse, merong Revelation, end of days. Ang tawag ng mga Vikings ay Ragnarok. The Vikings believed that one day, the world as we know it would come to an end. And they call this day Ragnarok. Ragnarok is not only the doom of man, but also the doom or end of the gods and goddesses. It will be the final battle between the Aesir and the giants. Malayong malayo syempre sa Bible. Pang-anim, marami pa po yan pero hanggang 6 na lang muna tayo. Sa Hinduism naman, there is a story of the god Vishnu coming back in the last cycle of time as a figure. Magpapakita siya bilang tinatawag na Kalki, who rides a white horse, carries a sword that looks like a comet, and destroys the forces of evil. So meron siyang 1% or 0.001% na parang sa Book of Revelation. So bakit ko po ikinuwento itong bagay na ito? Makikita po natin yung end of days, yung pagwawakas ng panahon, universal po yan. Hindi lang siya Christian belief. I just don't know kung yung mga atheists naniniwala dyan because they don't believe in God, so they will not read God's words. Diba? But it's in the heart and mind of every creature, of every human being. Yung meron pong space sa puso at sa isip ng tao na alam niya, he have this end of day sense. Alam niya na one day, everything will end. Kung paano ang buhay ng tao, di ba? Nag-e-end. At alam naman natin na ending din ng buhay ng tao, hindi rin natin malaman kung kailan. Andyan yung naglalaro ng basketball, ang lakas-lakas ng katawan. Pag-shoot ng bola, bagsak sa semento, inatake sa puso. Kabata-bata, napaka-healthy, napaka-fit. Ang tawag nga ng mundo, di ba? Pag merong namatay, kumbaga, unscheduled ba tawag doon? Di ba? Kanyang untimely death. Sa isip ng tao, kapag namatay ang kapwa-tao, untimely. Pero sa Diyos po, there's no such thing as untimely death. Kasi meron talagang ibinigay ang Panginoon na exit visa sa earth na siya lang ang nakakaalam. Kaya nga po lagi natin sinasabi, ang laging paalala ng Biblia, huwag tayong masyadong nagpapakasasa
sa mga luho ng mundong ito. Na wag nating hinuubos ang oras natin sa mga bagay na walang kapararakan. Wag tayo maging I, me, myself. Kasi one day, this life may end. Anytime, anyway, any day. Di ba, meron nga po nagdadrive. Biglang bumangga na lang siya sa isang sa gilid. Yung pala ganun din, na heat stroke. No one knows kung kailan kikitilin o kukunin ng Diyos ang buhay ng bawat isa. Kaya nga ang panawagan ng Biblia, be prepared. Maging handa lagi. Isipin niyo kung inatake sa puso sa party. Habang nagdi-disco siya inatake sa puso. Patay. Yun ba yung gusto nating huling sandali ng buhay natin? Habang nag-i-Instagram ka, inatake sa puso, patay. Hindi po ba mayroong mga ganyan, nagti-TikTok na sa social media, nalaglag sa bangin. Patay. Habang tumatawid sa kalsada, habang nagdadrive, naka-cellphone, patay. Imagine that. Ano yung huling ginawa mo bago ka namatay? Di ba? Nakakahiya. Nakakahiya. Ano kayo nagpaplano ng something wrong? Something evil. Sige, ito gagawin ko talaga. Humanta sa akin yung babaeng yan. Pagdating ko sa opisina. Paglabas ng pinto, patay. Hindi ba nakakahiya yung ganung klase ng ending sa buhay? Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi mo alam kung kailan kita kukunin, so always be prepared. Ang mundo rin ganun. Yes, meron pong binigay na mga senyalis ang Panginoon, pero eksaktong araw, hindi din. Eksaktong oras, hindi din. Yung eksaktong segundo, hindi rin siya nagbigay. Only the Father knows, sabi nga ng ating Panginoon. So, ang point po, mapa-Kristiyano o hindi, alam niya, merong ending ang lahat. Parang sahod lang yan Maligaya kasi isang sandali, di ba? After nun, wala na. Di ba? Minsan kasi, hindi pa dumarating yung sahod, ang dami na natin babayarang utang Right? Di ba yan ang kaugalian ng tao? Ipinapangako mo yung bagay na wala naman sa'yo. Nangangako ng bagay na in the future pa. Paano kung yung future na hindi mangyari, hindi dumating? Maraming sasabit. Maraming kawawang maiiwan, right? So, always be ready. Gayun pa man po, kukunin natin, magiging specific tayo, kukunin po natin yung istorya about the end of days, end of time, mula mismo sa bibig ng ating Panginoon. Kukunin po natin, ang title po ng message today, kukunin po natin sa Mateo 24. Unang yugto. So buong chapter po ng Mateo ang pag-uusapan natin. Because here, it is really the Lord Jesus Christ Himself, nagmula sa kanyang bibig, what will happen before the end? Lahat ng sasabihin ng Panginoon, mapagkakatiwalaan natin dahil walang kasinungalingan na matatagpuan sa kanyang mga labi. Ika nga, sa aklat ng Pedro. So sisimulan po natin sa Mateo chapter 23. Doon muna, bago yung 24, doon muna sa last verses ng Matthew 23. Ito ang sinabi ng Panginoon, galit na galit ang Lord. Oh, Jerusalem, Jerusalem, ipinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinugo sa iyo. Ilan ulit kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw ninyo. Verse 38. Kaya't ang inyong templo ay iiwang nakatiwangwang. Ibig sabihin, it will be desolated. O yung templo, wala ka na makikitang kaluluwa o tao na pumupunta doon. Yan ang sinabi ng Panginoon sa galit niya sa mga Hudyo by that time. Verse 39. Sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang dumating ang oras na sabihin ninyo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Blessed is he who comes in the name of the Lord, or in Hebrew, ano man natin yun? Baruch haba Bashem Adonai. That praise is one of my favorite praise. Kaya English, Tagalog, Hebrew, kinabisado ko po. Blessed is he who comes in the name of the Lord. And who's that? Sino yung darating sa ngalan ng Diyos sa huling panahon? Of course, kilala na natin. Yung mismo nagsasalita dito, the Lord Jesus Christ. So, sinabi ng Panginoon na siya rin ang babalik.
at the end of time. So nakikita natin sa chapter 23, galit po ang Panginoon. Even though napaka-relihiyoso ng mga Hudyo, napaka-relihiyoso ng mga Pariseyo, puros katampalasanan po ang ginagawa nila sa harap ng Panginoon. To the point, even the temple by this time, ayaw nang tanggapin ng Lord. Even that temple, doon po sa Jerusalem, nung kapanahunan nila. So ngayon pumasok tayo sa Mateo 24, verses 1, 2, and 3. Verse 1. So yun na nga po, galing sila doon. Lumabas sila. Lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya nung lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya yung pinag-uusapan na kanina, yung temple. At sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang gusaling iyan? Yung itinuturo niya, yung pinagmamalaki ninyo, nakikita niyo ba yan? Sabi ng Panginoon. Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato, lahat ay guguho. Kaya wala kayong makikitang templo sa Jerusalem ngayon. Ano nakalagay doon? Abomination, Dome of the Rock. Templo ng mga Muslim. Imagine that. Long time ago, nung panahon ni David, nung panahon ni Jesus Christ, it was the temple of the Jews na nakatayo ngayon dyan sa Golden Dome, sa Dome of the Rock sa Jerusalem. Pero nakatayo, anti-Christ, anti-Christian religion, and that is Islam. That is one of God's punishment to the Jews. Kasi pinabayaan din nila na mahabang panahon. Nakatiwangwang nga sinabi ng Lord, di ba? So nung panahon po ni General Titus ng AD 70, let's say namatay ang Panginoon AD 32. Kasi po 32 or 33 years old si Jesus Christ nang mamatay, nang siya ipako sa krus. Napakabata po niya by that time. Hindi umabot ng 35 or 40 ang Lord. Anyway, nung panahon po kasi na yung pag nag-30 ka, matured ka na supposedly. Supposedly, nung panahon na at the age of 30, adult ka na, matured ka na. Noon yun. Noon yun, I don't know today. Alam niyo po ba, ipapasok ko lang, bago ka maging priest sa Judaism by that time, kailangan umabot ka muna ng 30 anyos. Why? Kasi by that time, matured na kasi by that time ang mga tao. Spiritual na siya. Hindi na sila yung mukhang materialistic, kung saan-saan pa rin ibinabaling ang panahon at ang pera. So at the age of 30, nagsimula ang Panginoon sa ministry. Bilang pagsunod sa age bracket na pwede kang pumasok sa pagiging priest. Yes, age 30. Bilangin ninyo edad nyo ngayon. Are you really matured enough sa faith? Are you really matured enough sa kanya-kanya ninyong mga pamumuhay? Age 30, mga kapatid. 30 anyos. Supposedly, matured enough na ang isang tao. Kaya nang humarap sa lahat ng responsibilities mula sa langit man o dito sa lupa. 30 anyos. So, look upon yourselves. Ilang taon na kayo? Are you matured enough? Matatawag na ba talaga kayong adult? Talaga bang kayo mabibigyan na ng responsibilidad ng Diyos? Talaga bang tayo kaya na humawak ng responsibilities here on earth? 30 anyos po. 30 years old nung araw. 30 anyos po. So maglimi-limi po kayo minsan, tayong lahat. Ilang taon na ba ako ngayon? Ano ba yung mga matured things na ginagawa ko sa buhay ko ngayon? Ano ba yung mga tinatangkilik kong supposedly, ang tinatangkilik ko mga matured things na rin? Hindi na yung mga trivial things in this life. Trivial things, ano yun? Ano kayang palabas mamaya sa Korean cinema? Paano kayo kikita na naman ngayon sa online? Puro artista ang laman ng isip. Puro gadgets ang laman ng isip. That is not maturity. Those are just the trivial, very, very tiny things in life na pwede mo namang isang tabi. Where are those spiritual things? Mga bagay na may kinalaman sa langit, sa buhay mo ngayon in general, especially yung kaluluwa mo at kaluluwa ng mga taong nasa paligid mo. Kasi po doon makikita kung talagang matured ng tao. Inaalala na niya ang kanyang kaluluwa. At inaalala na niya yung kaluluwa ng mga taong nakapaligid sa kanya. So nagalit ang Panginoon. Nung sabihin ng Panginoon yan, after 30 to 35 years,
Nangyari nga po, dumating si General Titus kasi po yun na yung start ng pag-e-end ng Roman Empire. Magsisimula na sila mag-crumble ang Roman Empire. At alam naman po natin, after ng Roman Empire, pumasok yung Dark Ages. Panahon ng mga barbarians. Nung mag-crumble ang Roman Empires. Pero, nangyari na AD 70. So, noong AD 70, wala na pong makitang bato sa kapwa-bato. Nakapatong sa kapwa-bato. Diyan po sa templo, sa Jerusalem. Naganap ang sinabi ng Panginoon in just 30 plus years. Napakalapit. Sa lifetime mismo ng mga apostol, nangyari yung sinabi ng Panginoon. In their lifetime. In their lifetime. Now imagine that. Nung sabihin ng Panginoon, after 30 years nangyari. Ngayon po marami pang sasabihin ng Panginoon. Of course, 2,000 plus years ago na nang sabihin niya ito. But then again, habang lumalayo ang panahon, humahabang panahon, mas lumalapit yung panahon na sinasabi ng Panginoon sa kanyang aklat, yung kanyang muling pagparito, at bago yon yung pagkagunaw, yung huling panahon ng mundong ginagalawan natin. So sabi niya, lahat ay guguho. So natigagal ngayon yung mga apostol, di ba? Okay, lakad sila. Tingnan po natin yung verse 3. Noon naman, isang araw, si Jesus ay nasa bundok ng mga olibo. Yan po yung favorite hangout ni Jesus Christ sa kanyang mga apostol. Napaka-spiritual ng lugar na yan. Naalala ninyo, bukod sa yan po, favorite hangout ni Jesus sa kanyang mga apostol, diyan din po siya nananalangin kadalasan. Hindi ba po, yung pong last days niya, di ba, yung last night niya sa Garden of Gethsemane naman. Ano ba yung Garden of Gethsemane? Yun din yun. Yung area na kung saan maraming pisaan ng olive. Gethsemane, ibig sabihin po ng pisaan ng mga olives. Yung mga prutas, yun pong marami rito. Kaya po nung napunta ako rito, hindi ako makatikim ng mga olive fruits. Kasi po, napaka-biblical po ng mga, anything biblical, tinatangkilik ko. Anyway, napaka-healthy po niyan. Ipinasok ko lang. So, ayan na naman, nagkaroon ng chance ang mga apostol. Habang siya nakaupo doon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad. So it seems maraming tao doon, marami rin siguro namamasyal, nagpe-picnic dito or what. So lihim siya nilapitan ng kanyang mga alagad. Hindi sila makatiis. Lord, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Nakita niyo po, di ba? Ang question nila, kailan mangyayari? Ano ang palatandaan ng kanyang muling pagparito at yung katapusan mismo ng mundo? Napakaiksing paragraph, pero napakaraming essence. Marami silang gustong makatas na impormasyon mula sa ating Panginoon. Sino ba naman ang hindi magtatanong ng ganon? Halimbawa dito. According sa balita, isang bariles na lang ng oil meron ng Saudi. Siyempre, kailan ba yan? Para makapag-exit na. Yung end of service ko baka madali pa or what? Hindi ko pa makuha. Di ba? Yan ang kalalasan iniisip ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Bago mangyari yan, gusto mo nang i-safety yung sarili ko. End of service, di ba? Sana yung mabayaran lahat ng utang, nasa isip din yun. Bago man lang mangyari, mabayaran ko man yun yung pinakautangan ko or what. Kailangan i-settle ko lahat ng aking obligasyon. Bago mangyari yun, napaka-matured po na klase ng kaisipan yung mga ganyan. Ano pa? Ang dami pa naman binili sa bahay. Ang dami kong gamit. Pero alam po ba, pagdating ng mga panahon na yun, sino pa makapag-uwi nun? Napanood ko lamang siya, nabasa ko sa history books. Yung sa Kuwait nung araw, di ba? Nung magkaroon ng gera between Kuwait and Iraq. Right? Di ba maraming tao doon, may mga Pilipino din. Dahil nga, ayan na, paparating na si Saddam. Hindi mo na lang yung gamit nila. Ang nadala lang nila, sarili nila. Siguro may konting pera or some stocks. Nakita niyo yung kung ano pinakamahalaga? Kapag ano man ang mangyari, ano yung pinakamahalaga? Ikaw lang talaga ang pinakamahalaga. Yung mga mahal mo sa buhay. At yung konting pwede mong dalin, tubig, tinapay. Kalimutan mo na yung mga tsokolate, yung mga cakes. Marami po tayong hindi madadala pagdating ng time na yon. Marami. So mag-isip-isip din po tayo sa ating ina-accumulate ngayon. Kung kailangan mo, then buy it, use it. Pero kung hindi naman, maiiwan lang yan kapag dumating ang mga panahon na yun. Katulad nga po nung nangyari by that time. So that is the $1 trillion question ng mga alagad. At napaka-importante na nagkaroon ng lakas ng loob yung mga alagad na tanungin ang ating Panginoon, kailan po
Papaanong paraan? Ano po yung mga palatandaan patungkol sa sinabi ninyong isang araw, muli kayong magbabalik at mangyayari nga po yung huling panahon? These are the most important questions in life. Kinakailangan po laman din lagi ng isip natin yan. Iniintindi na natin yung mga maiiwan. Don't say, siguro naman, napakabata ko pa, siguro meron pa akong 30 years, meron pa akong 50 years, saka ko na nga ayusin siguro yung mga documentation sa bahay, saka ko na ayusin siguro yung mga lupa, yung mga investment ko or what. Alright. Paano kapag dumating na hindi pa nagagawa yan? Kinuha ka ng Lord, hindi pa nagagawa. Ano mangyayari? Mag-aaway ang mga bata. Mag-aaway yan, yung mga magkakapatid. So iniisip din po yun bilang mature person, iniisip mo rin yung maiiwan mo. Hindi ako napaka-morbid naman, Kuya Eric. Pamatayan pag-usapan natin. Why? One of the most certain thing that will happen to a man or a woman is death. Death is certain. There's no such thing as untimely death. All deaths are on time. Yun ay itinakda ng Panginoon. Hindi niya sinasabi sa atin kasi palagay ninyo makakapamuhay tayo ng maayos kapag alam natin na sa makalawa mamamatay na tayo. Sino makakapamuhay na maayos by that time? Naku, ayaw kong payagan ng amo kong umuwi. Mamamatay na nga ako next week. Isipin niyo yung stress. Pag alam mo lang kung kailan ka mamamatay. Yun na nga lang may cancer, di ba? Tinaningan ng buhay. Right? Nakita ninyo yung mga storya. Talaga iniisip na ano yung gagawin ko? Mamamatay na pala ako bukas. Anong gagawin ko ngayon? Napaka-stressful po nun. Pero since hindi natin alam, God spared us from too much stress. Kasi iba namamatay dahil sa stress. God spared us from that, from stress. So hindi niya pinaalam. Pero sabi ng Panginoon, be always ready. Maging handa. So tingnan nga po natin sa Matthew 24 verse 3 to 4, yung sagot ng ating Panginoon. Ano yung mga signs? Number 1 na sign na malapit nang bumalik ang Panginoon. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Number 1 sign na malapit ng huling panahon, dumadami yung mga katulad ni Kibuloy. Dumadami yung prosperity gospel preachers. Yayaman, pero sino yung mayaman? Sila lang naman, hindi yung mga members. Nakita niyo yung ginawa nung mahusay ni Kibuloy na yan? Kandahirap yung mga members niya. At naging saksi ang aking misis. Merong lumapit sa kanya, medyo imbalido pa, parang pilay. Nagbebenta ng something at yung palang pagbebentahan nun, ibabalik doon sa Davao. Imagine yung taong yun. Tapos ano sasabihin? Bilang pagpapakita niyo yung pananampalataya, kahit pilantod ka, gumawa ka ng paraan upang kumita, ibalik mo sa kaban ng simbahan ni Kibuloy. Nakita niyo yung twist. Kung paano tinutwist ng mga magnanakaw, ng mga mandarambong ang salita ng Diyos para marami silang maloko at mahigupan ng pera. Mag-iingat po kayo kapag yung pastor pag tumayo, ang laging sinasabi, pera, pera, pera. Yaman, yaman, yaman. Mag-iingat na kayo dyan. Number 1 po, kung meron mang sinasabing yaman sa Biblia, that is spiritual treasure. Laging spiritual po ang pinakamahalaga para sa ating Panginoon. Yung nga po yung iniwang example ni Jesus Christ mismo, na siya na mayaman, naging mahirap for us. Maging ng mga apostol. Marami pong apostol, mayaman, may pera, pero inintindi nilang sinabi ng Panginoon. They died in poverty, in the physical form. Pero spiritually, napakayaman nila. Anong yaman na pinag-uusapan natin? Yaman ng langit. Kung saan yung nilalakaran, ginto. Yung napakalaking pader, napakalaking gate. Ano raw yari saan? Sa perlas. Mga diamante. Dito yung mga kandahirap ninyong bilhin at isuot, doon po tinatapakan lang siya. Yun po sinasabi ng Lord. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Kung saan nananakaw yan, nasisira. Bili ka ng bilit ng gadget. Yearly naman, papalit ka rin. Hindi nagtatagal yan. Ano sinabi ng Panginoon? Ang bilhin ninyo, ang pagkagastosan ninyo, yung mga bagay na merong heavenly value. Kasi yun ang dadatnan natin sa langit. Oh, hallelujah. Pero maraming salamat sa Panginoon. Pagdating natin doon, nilalakad-lakaran lang yung mga yan. Uy, hindi siya 99.99% gold. 101%. Lalakaran lang po yan sa langit.
Marami kasing tao, hindi nila ma-appreciate kasi di ba pwede ngayon na bakit sa langit pa? Kapatid, sa inyong lahat, yung pumbuhay natin sa mundo, what? 60, 70, 80? 70 years lang yan. Ang langit po, eternal. Walang katapusan. Walang taong binibilang sa langit. Yan po ang problema sa maraming tao. Napaka-short-sighted. Hanggang dyan lang ang nakikita niya. Hindi niya nakikita what's beyond sa mga meron sa mundong ito. Kaya po mag-impok din tayo, mga kapatid, na kayamanan sa langit. Hindi ko sinasabing kapag nag-import kayo, magkakaroon kayo ng mga hollow blocks doon o mga bakal doon. Wala po sa Biblia yan. Wala. Kasi pagdating natin doon, nakahanda na ang lahat. Kasi po meron, di ba, tatayo dito, tayo po yung mag-Bible study, magturo po tayo kasi nakaka-impok po tayo kayamanan sa langit kapag tayo po nagpagamit sa Panginoon. Unti-unti po yun. Una, maaaring nagdadagdagan ng hollow blocks ninyo, yung sa mga semento ninyo galing ng langit. There's no such thing in the Bible. That's silly. Those are silly na klase ng mga kwento paghalimbawa. Kasi sinabi na nga ng Panginoon, mauuna ako upang ihanda ko na. Ihanda ko ng tutuluyan ninyo. All you have to do is to come and enjoy heaven with me. Yun po sinasabi ng Panginoon. Ngayon, kung papansinin ninyo, pinakauna sa lahat, ang mga false preachers, false evangelists. You know why? Tignan niyo yung mundong ginagalawan natin. Yung mga false Christians, false evangelists, mga false pastors and teachers, yung mga false churches, sila talaga yung, kumbaga sa isang klase ng hayop, sila talaga yung pinakapeste na sumisira sa kaharian ng Diyos. Mabuti na lamang ang kaharian ng Diyos, hindi talaga nasisira. Kumbaga nuisance. Imbis na yung tao tuloy, dumadalo na, ba't nakita na, ano ba to? Pera-pera lang pala. Sabi ko nga ba, pag sinabing born again, pera-pera lang to. Hindi nadadalo. And that is the work of the enemy, Satan himself. Yun naman ang gusto mangyari ni Satan, walang dumalo sa church. Ano pa gagawin ni Satan? Gagawin kong hindi ka panipaniwala itong mga preachers na ito. Tuturuan ko ng mga bagay na baliktad sa Biblia. Health and wealth, prosperity, gospel. Kaya marami po tumitigil din. Napakahina ng pundasyon spiritually. Kasi hindi nangyayari yung pinapangako ng pastor Akala ko ba, pag nag-fasting ako ng 40 days and 40 nights, susuko yung Abu Sayyaf. Bakit nung pumanik yung pastor doon, inatake pa nga sa puso? Remember that? Si Will de Almeida? Nung panahon ng Abu Sayyaf? Bago si Robin Padilla, si Will de Almeida muna. Siya po yung leader ng Jesus Miracle Crusade. Nangahas. Papanik daw siya doon sa bundok kung saan naroon yung mga Abu Sayyaf. At patatanggapin siya sa Panginoon at maliligtas sa mga hostage. Pagpanik niya, hindi pa nga halos umaabot, inatake na. Look at this. Is this Christianity? Gawa po yan ng kalaban. Pride goes before destruction. Kayabangan muna bago ang destruction from the Lord, not from the enemy. It is the Lord's only. It's only the Lord who can destroy the works of the enemy. At yung works ng mga taong hindi naman biblical. Napaka-emosyonal. At hindi lamang nakakalungkot mukhang pera. Diyos din po ang wawasak sa kanila. Katulad po na nangyayari ngayon kay Apollo. And continually pray for that. Lord, ibagsak mo na yung proper judgment sa taong to. Kanino siyang spokesperson? Spokesperson ba ng Diyos, si Kibuloy? No, it's not. He is the spokesperson of Satan himself. Why? Dineclare niya, siya ang ama Pag-aari niyang buong sanlibutan, yung ba, mga lunatic lang ang pwedeng gumawa ng lunatic. Yung mga baliw na ikinukulong, hindi pinapakawalan. Kasi sabihin ko sa inyo, kahit lunatic po, marami pa rin naniniwala. Kahit mali na yung sinasabi, napaka out of this world, marami pa rin mga maniniwala kasi. Kaya sabi ng Panginoon, number 1, tandaan ninyo, maraming magsasabing sila ako, pero wag kayong maniniwala. So I hope, kapag dumating ang time na kahiwa-hiwalay na tayo, napunta kayo kung saan-saan, umuwi na ako sa Pilipinas, kung saan-saan din kayo napunta, always remember, be vigilant. Be vigilant. Be sober-minded. Dapat laging maliwanag ang ating mga kaisipan sa mga bagay nito. Nang sa ganun, hindi tayo mabitag ng kalaban. Kasi anywhere in the world, nandyan lang siya. I hope one day, I pray one day, hindi ko mababalitaan na kayo ay member na rin ng Ophirian. Bigla kayo nang member ng mga kulto.
Let's pray for that. So listen to what I'm saying now. Mamaya na kayo matulog. Okay? Mamaya na, okay lang yun. Because this is very, very important. We are near the end. That's why ito ang binibigay na mensahe ng ating Panginoon. So tandaan po natin, number 1 mismo kay Jesus Christ, na kanyang warning against sa mga sheeps against sa mga wolves in sheep's clothing. Ganyan po kasi sila pag nagpakita. Mukhang Kristiyano talaga, mukhang ang gwapo-gwapo, parang hindi nagbabanyo, ang linis-linis, parang bango-bango. But remember, ganyan kasi ang kalaban. Because sabi sa aklat ng Corinthians, sinabi doon, even Satan himself can transform into an angel of light. Hindi po nagpapakita si Satanas na mayroong sungay, kulay pula, mayroong buntot, ang pangit-pangit, nakatakot. Hindi po yan ang sinabi sa Biblia na itsura ng demonyo. Pag nagpakita po si Satanas, napakaganda. Ang bango-bango. Ano yung pabango mo? Angel's breath or what? Tandaan po natin yan. Kaya be sober, be vigilant. Mateo 24:6-8. Ano pa po, Panginoon, yung mga senyales? Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala. Di ba yun ang nangyayari ngayon? Kanina, breaking news. Breaking news, inatake ng Israel ang Iran. Yung kailang mga nuclear facilities. Lagi ko ito sinasabi po, sasabihin ko ulit. Lagi kayong maging updated sa nangyayari sa mundong ginagalaw natin. Okay, fine. Kung gusto nyo updated sa mga Korean movies, updated sa mga Korean ng mga artista, okay, nasa inyo naman yun. Kaya lang, gawin nyo yung priority. Ano ba nangyayari sa mundo ngayon? Pagbukas ng YouTube, balita. Yung mga bagay na what matters most sa buhay natin. Yung pwede ikawala rin ng ating mga trabaho here, in this area, in the world, in this region. Yun po ang inuuna nating dapat inaalam. Alamin natin yun. Ano ba yung breaking news today, this morning sa aking pagising? Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong mababahala. Dahil talagang mangyayari ang mga yun. Bagamat hindi pa yon ang katapusan ng mundo. Alam niyo po ba sa lahat ng mga wars na nangyari sa mundo, yung Second World War, yung First World War, yung mga wars and wars pa nung araw, alam niyo po ba na akala nila kapag nagkakaroon ng ganung digmaan, yun na yung katapusan ng mundo? Each time po na mayroong World War, akala ng mga tao, this is it. This is it. Magugunaw na ang mundo. Nakalampas na nga yung First World War, eto pa tayo. Nakalampas yung Second World War, andito pa tayo. Nangyari yung Gulf War, here we are. At ito, may mga wars na naman. To be honest, global na po ang mga digmaan ngayon, global. Hindi lang siya nandito sa Middle East. Sa Europe, meron ding war doon. Sa Asia, meron nakaamba na digmaan. Kapag hindi naging maingat sa pagkilos, lahat ng mga leaders sa Asia, magkakaroon po ng digmaan dyan. We know these things. We know these things. So ngayon po, global na muli. Kulang na lang sabihin lang, we are now entering or we are now in World War III. Kulang na lang talaga ganun mangyayari. Pero sabi ng Panginoon, hindi pa yan ang katapusan ng mundo. Sabi niya, ano para mangyayari? Maglalaban-laban ng mga bansa at gayon din ng mga kaharian. Napaka-specific, napakatama ng Panginoon. Imagine niyo. Sabi niya, lahat ng bansa, and there are many nations around the world, right? Hindi ko na isa-isahin kasama Pilipinas. Tapos sabi niya, lahat ng kaharian. Which is, oo nga naman, hanggang sa panahon natin ngayon, marami pa rin kaharian. Marami pa rin monarchy. Saudi Arabia is a monarchy. Kaharian ng Saudi Arabia. Ang Dubai, ganun din. Ang UAE, ganun din po siya. Sa Brunei, ganun din. Sa Inglaterra, ganun din. Marami pa pong mga kingdoms on this earth ngayon sa panahon natin. Kaya tamang sinabi ng Panginoon, mga bansa at mga kaharian maglalaban-laban. Napaka-updated. Talagang ang salita ng Panginoon, eksakto, napaka-precise. At yun mismo ang nangyayari ngayon sa mundong ginagalawan natin. Ang sabi ng Panginoon sa verse 8, ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Hindi pa natin nararanasan na yung buhay natin ngayon, ang itsura natin, yung nararamdaman natin, parang yung nararamdaman ng mga babaeng nanganganak. Hindi pa po. Hindi pa. Hindi pa. So, sabi ng Panginoon, yung mga nangyayari ngayon sa panahon natin, this is the beginning of birth pains.
Panimulain pa lang ito, yung mga nangyayari sa paligid. Panimulain pa lang yan. Hindi pa nangyayari yung panganganak mismo. At ang mga babae lang ang kaya makapag-express. Sila lang ang naka-experience gaano kahirap manganak. Unless painless yung panganganak niya. Pero yung normal, yung pong normal na panganganak, mga babae lamang ang siyang pwedeng makapagkwento, naka-experience ng ganyan. Pero sabi ng Panginoon, sa mga panahon na yan, sabi ng Lord, sa mga panahon na yan, all of you will experience that. Napakahirap po. Napakahirap. So yung nangyayari around, of course, sa Gaza. Look at the horrors of war. Halimbawa sa Gaza ngayon. Of course, because of Hamas, that terrorist group, yung mga inosente ngayon, nadadamay. That is the reality of war. Ang kadalasan ng kauna-una nagiging biktima ng magdigmaan, yung mga inosente, yung mga mahihina, yung mga matatanda, yung mga bata. That is the horrors of war. Nung sa Syria noong araw, nung kahagsagan ng ISIS sa Syria, yung mga tao doon, kumakain na sila ng dyaryo. Anything na makita nila sa lapag, kahit dyaryo, kahit papel, kinakain na nila. At hindi lamang yun. Dumating ang time, kumakain na sila ng aso. Sa Pilipino, sana walang problema doon eh. Kasi kumakain talaga ng aso ang mga Pilipino. Hindi naman lahat, pero marami. Pero Muslim countries, these people, kumain sila, pati aso, nauubos na rin sa lansangan. Because of that. That is against their will, against their religion. But look at them. Yung mga panahon na yun, kumakain na ng dyaryo, kumakain ng damo, kumakain ng aso. Even daga, siyempre. Even daga. Kung iisa-isayin ko sa inyo yung horrors of wars, hindi tayo matatapos. Pero it was really, really horrific. Yun na lamang sight of blood. Marami nga sa sight of blood pala na hinihimatay na eh. Nakakita pa lang ng dugo, hinimatay. Lalo na siguro pag dumating sa kanyang buhay, yung ganyang klase ng mga pangyayari. Yung mismong digmaan nangyayari sa kanyang lugar at specifically nangyayari sa kanyang loob ng kanyang sariling tahanan. It's so horrific. Yung ginawa ng mga Hamas, kailan lang? Noong October 7 sa Israel. 1,000 plus po na mga Israeli ang minasakar nila. I don't know kung nababasa niyo yan. Yung mga bata po, no, kalit-lit na sanggol, pinupugutan ng ulo. Yung mga parents, pinapatay sa harapan ng mga anak. Or minsan vice versa, pinapatay yung mga anak sa harapan ng mga parents. Yun po yung horror na ginawa ng Hamas. Kaya never po na kayo magbibigay ng sympathy sa evil entity na yan. Yun po ang dahilan kung bakit ang Israel, yan ang ginagawa nila ngayon. But yun nga lang po, let's pray for the innocents. Ako po everyday pinag-pray ko. Yung mga bata, yung mga matatanda, yung mga taong walang kinalaman, yung mga taong naiipit lamang sa kaligitnaan. Responsibility po nating ipag-pray yung mga yan. Kung tutuusin bilang Kristiyano, dapat this day is not complete hanggat hindi ko ipag-pray ang mga taong ito. Dapat po bilang Kristiyano, ganun na tayo. That you will not last a day without praying for these people. Isama po natin yan sa maturity. Spiritual maturity na supposedly meron ng isang Kristiyano. So panimulain pa lamang, pero hindi pa 'yon, Hindi pa 'yon yung mismong kahirapan. At Mateo 24:9-14. Ano pa raw sabi ng Lord? Hindi lamang 'yon. Sa panahong 'yon, kapopootan kayong lahat. Ang kinakausap po mga believers sa Jesus Christ, mga faithfuls, mga totoo, genuine, walang kaduda-dudang Kristiyano. Ang kinakausap dito ni Jesus Christ. Kapopootan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Yes, magkakaroon po ng tribulation, magkakaroon po ng pagpapahirap sa mga adherents ni Jesus Christ sa mga panahon na yan. Hindi ko na po ito masyadong dinidetails kasi po sa Book of Revelation nandun lahat yan. But ito po yung mangyayari. Dito lang tayo, inarrow down natin para hindi tayo kung saan napupunta yung usapan natin. Inarrow down natin sa chapter 24 ng Matthew sa mga naunang mga verses lamang. Sabi po dyan, isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Ito torture po ang mga believers by that time. Isipin nyo na lahat ng pinakamahirap na klase ng torture, unimaginable pa rin yung pwede lang gawin laban sa mga anak ng Diyos. Nakita niyo naman kung anong ginagawa ng ISIS nun, di ba? Alam niyo po ba I think that's 2014 hanggang 2017 or what? I think 3 years more or less. Tinututukan ko yan. Sabi ko, Lord, bakit nangyayari ito? Kasi napaka-horrifying.
I don't know kung alam ninyo kung nagbabasa kayong balita, pero ganun na lamang ka-horrifying yung way ng ISIS. Paano pumatay ng tao? Para lang talagang hayop or mas mababa sa hayop kung pumatay sila ng tao by that time, noong panahon ng ISIS. Unbelievable. Kaya sabi ko, Lord, ano nangyayari, Panginoon? I was really praying by that time, Lord, kailan po matatapos ito? Kasi yun ang laman ng balita everyday. Tapos nagkalat pa yung mga gory videos sa internet. Di ba yung mga pagpugod ng ulo nasa internet? Yung mga tao tuloy nasasanay. Yun po ang problema sa mga ganyan. Kung lagi kayo nanonood ng horror, lagi kayo nanonood ng mga patayan, nagiging standard na siya sa buhay ng tao. Kaya pag may nangyayari ng totoo, parang wala lang, napaka-cold-hearted, ayaw mo yan, wala tayong kinalaman dyan. Sanay na yung dugo ng kapwa-tao, sumasaboy sa lupa. Huwag po tayo masasanay dyan kasi yung langit na pupuntahan natin, walang ganyan. Walang ganyan, dito lang yan sa lupa. Hell on earth. Impyerno sa lupa. At maraming salamat sa Lord. Ang kaibahan po ng digmaan ngayon kaysa nung araw. Ngayon kasi pindot-pindot na lang sila. O magpadala ng 300 missiles, okay, missiles. Ngayon kasi pipindot-pindot na lang sila. May mga drones na eh. Maraming pilot siya pero nasa baba. Para lang siya naglalaro-laro ng eroplano or what. Pero imagine sa kabilang dulo, yung pinupuntahan ng eroplanong kanyang nire-remote control, maraming namamatay sa kabilang side. Pero one day, there will be armies. Nasa Biblia rin po sa Book of Revelations, hindi na magiging enough yung pindot-pindot lang. People will kill face to face once again. Once again. At yung nga po, ang mga Kristiyano, ang matunay na mananampalataya, tayo ay malalagay din sa matinding kahirapan. So, yan yung pang-ilan na yan. Number 1, sabi ng Panginoon, number 1 na sign, mga false Christs. Pangalawang sign, mga wars and rumors of wars. Yung pangatlong sign, tayo mismo. Pangatlo, uusigin ng simbahan. We will be killed by the enemy. At ang susunod po, again, verse 11, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ang kasama ay lalaganap. Kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Of course, Jesus Christ was talking about the second half of the Great Tribulation. Kasi by this time, na-rapture na po ang church. Ang official standing po ng ating simbahan patungkol sa rapture, after po ng series na ito, we will talk about rapture. We will talk about anything about the end times. Hindi na natin palalampasin about the end times. Kasi pinag-aaralan namin ito kada Bible study. But the truth is, kami lang ang nakakaalam. Kaya ang plano ko pong ihayag sa inyo ngayon, every Friday, yung mga hindi nyo nalalaman na pinag-aaralan namin sa mga ibang araw. Gagawin po natin yan. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Imagine this. Dito ako nanlamig, sinabi ng Panginoon. Kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Their love will grow cold. Ang pag-ibig po, kailanman, yung tunay na pag-ibig, hindi po yan lumalamig. Ang tunay na pag-ibig po, supposedly, hindi siya lumalamig. Lagi siyang mainit. Laging mainit or mas iinit pa. Yun po yung tunay na love. Laging mainit at mas iinit pa. Hindi po tunay na love yung pag-ibig na malamig. Kaya minsan sa ating mga asawa, minsan nare-reklamo natin, ba't ka ganyan? Dati naman hot na hot ka sa akin, lahat na lang inaasikaso mo ako, hindi pwedeng wala kang text sa akin. Bakit ang lamig-lamig mo na? Yun po yung malalim na meaning ng nanlalamig ka na. Alam mo, mahal, nanlalamig ka na eh. Hindi ko na maramdaman yung init sa pagsasama natin. That is very, very dangerous. Love is not supposed to become cold. Hindi po dapat lumalamig ang pag-ibig. Kapag lumamig po yan, parang yung puso mo patay na siya. Ganun man nangyayari sa mga bangkay, di ba? Pag tumigil ang pag-ikot ng mga dugo, isa rin sabihin nun, tumigil na yung punting ng puso. Pag nangyari yon, wala nang init ngayong mararamdaman. Kaya nga malalamig ang mga bangkay, right? Ganun din po ang pag-ibig. Pag lumamig ng pag-ibig, God forbid, patay na yon.
So, i-assess po natin ang pag-ibig natin sa ating mga mahal sa buhay. I-assess natin ang pag-ibig natin sa isa't isa ngayon sa simbahang ito. And most of all, i-assess natin ngayon ang pag-ibig natin sa ating Panginoon. Remember, sabi ng Panginoon, ayaw niya rin na maligamgam. Kasi isinusuka niya yon. At least kung cold ka, sabi ng Panginoon, kung mainit ka, napakahusay. Pero kung ikaw naman malamig, at least alam ng Panginoon ano pwedeng gawin sa'yo. Patay ka na malamig ka na, right? So ito ang marapat lang mangyari dyan, automatic. Pero yung mga gumigitna, yan yung mga, kumbaga mga mutants, mga gumigitna, mga hindi malaman kung saan pupwesto. Ang sabi ng Panginoon, yung mga ganyan namang gumigitna, yung mga balimbing, hindi sala sa init, sala sa lamig, sala sa dilim, sala sa liwanag, isusuka ko sila. Nasa Book of Revelation po yan, hindi ako nagsasabi niyan. Isinusuka ng Diyos. The love of many will become cold. Alam nyo, totoong-totoo po ito. Kasi pag nanonood ako, everyday po kasi talaga nanonood ako ng balita, iba't ibang klase ng balita. Yung mga kabataan ngayon, with due respect sa lahat ng mga kabataan, sa bagong generation ng mga bata ngayon, they are very disrespectful. They are doing things na hindi lamang against sa kanilang mga parents. They are doing things na hindi lamang against sa kulturang kinagisnan nila. More specifically, they're doing things against the Lord Jesus Christ, about God. Huwag nating lagyan ng candy coating ang kalagayan ng mga bata sa ngayon. Bigyan kayo, napakasimple lang, napakasimple. Hindi nung araw mga few years ago, hindi ka naman pupunta sa isang lugar na nakabuyang-yang ang iyong katawan. Right? Magpupustura ka ng maayos. Hindi man napaka-formal, pero yung something na, tama naman sa lipunan. Maayos ang pananamit, kailan lang. Pero nowadays, they don't care. Kung nakikita na ang ilang parte ng katawan nila sa kanilang pananamit. Yung mga kabataan ngayon, maraming salamat kung mga anak natin, mga kabataan sa pamilya natin, marunong pang magdasal, marunong pang magbasa ng Biblia. Napakamapalad natin kung ganun. Pero marami po kasi, they are devoid about God. Dumami na po, especially ngayon, lovers of self. Yung narcissism, ang dami-dami na ngayon because of social media. Look at the youth nowadays. Kaya mapalad po kayo, ulitin ko, kung yung mga anak natin, yung mga kabataan sa pamilya natin, marunong pang magdasal. Tingnan ninyo, kayo mismo sa pamilya ninyo. Sino sa mga younger generation ang nagdadasal pa? Sino? Sino yung katapano nanonood pa ng mga Christian na mga presentations sa YouTube? Sino? Mga kapatid, gangrene kasi yan. Yan yung gangrene na tinatawag. Pag dumapo yun sa isang tao at hindi mo ginawa ng paraan, mabubulok ng mabubulok yung kinapitan niya. Kaya mga bata, pag gumagawa ng something na napaka-weird, sawayin natin. Kasi di ba, ang nangyayari sa mga matatanda naman, pag may ginawang kalokohan yung bata, hindi ba pinapalakpakan pa, tinatawanan pa, ginagawa mong normal sa bata, yung hindi tamang ginagawa niya. Responsable ka ngayon sa Diyos. Nakita mo nang naglalaro ng Barbie yung bata, kalalaking tao, nagsusot ng palda, kalalaking tao, tatawanan mo pa. Papakita mo sa kapitbahay, tingnan mo yung anak ko, di ba, ang ganda-ganda. Kasi kailan lang meron na napanood ganyan, yung nanay mismo, yung anak niya, siya nagdikta, girl ka, girl. Napaka-inosente ng bata. Pero yung nanay mismo, dinadamitan niya ng pambabae anak niya, at binago niya yung gender. You're a girl, di ba? You're a girl. Isipin niyo yung bata, nakita ko yung itsura ng bata, hindi niya maintindihan. Hindi lamang yon ang pinakamasahal ganito. Yung nanay, na yung bata ginawa niyang babae, na kalalaking tao, alam niyo kung nasan sila by that time, pinagmamalaki niya yung gender ng anak niyang lalaki naman, ginagawa niyang babae, sa loob ng church. Tapos makikita niyo yung mga mismong mga ministro, mga kabaklaan din naman. Paano kang sisigaw ng glory, glory, hallelujah sa mga ganyang klase mga bagay? And yet maraming tao po gumagawa ng ganyan ngayon. Jesus loves us. Ang lalakas ng loob nila na kahit talagang out of this world yung kanilang kinalalagyan, kanilang pinaniwalaan, nasasabi pa nilang Jesus loves me.
Ano pa yung klase ng evil na lalagpas pa sa mga ganyan? Na habang gumagawa ng evil ang tao, idinedeclare niya, God loves me so much. Even Satan, hindi natin maririnig na ganyan. Yun po yung klase ng mundong ginagalawan natin. Walang sinabi ang mga demonyo sa mga sinasabi nila. Walang sinabi ang mga demonyo sa mga ginagawa nila against God. Masasalamin natin yan kung ano nangyari noong panahon ni Noah. Noong panahon ni Noah, marami ng tao at lahat sila ay gumagawa ng katampalasanan sa Diyos. Anong ginawa ng Panginoon? Flood. Annihilation ng lahat ng tao. By that time, mag-iiwan lang ako ng isang maliit na pamilya. And they will start over. And after that, what? Tayo yung Noah generation eh. Tayo tinatawag na antediluvian generation. Tayo yun. Hindi pala antediluvian generation after. Tayo po yan mga kapatid. Tayo. Ano nangyari na naman? So it's really expected na yung poot ng Diyos, it will come again. Pero sinabi sa Biblia, hindi na sa pamagitan ng tubig. Hindi ko nagugunawin ang mundo sa pamagitan ng tubig. Eh, of course, may mga carriers na ngayon eh. Right? Hindi na. Matalino ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Pedro, apoy ang gagamitin ko. Apoy, mga bulalakaw, mga bulkan, no one will be safe sa galit na ibubuhos ko sa panahon na ito. So muli po, magmatsyag kayo. Obserbahan ninyo mga kabataan ngayon. Uulitin ko po, napakamapalad ninyo kung marunong pang manalangin sa tunay na Diyos, ang pinag-uusapan natin, kay Jesus Christ. Sa nag-iisang Diyos, kung marunong silang mag-pray doon, marunong silang magbasa ng salita ng ating Panginoon, napakamapalad po ninyo. Pero kung hindi po lang ginagawa yan, ano ngayon ang gagawin ninyo? Anong gagawin natin? Hindi po pwedeng tayo nakatayo lang pinapanood natin habang kinakain ng gangrene ng kasalanan yung mga batang yan. We will be responsible to our God. We will be. So, mag-ingat tayo. Kanina may mga false Christs. Dito naman, mga false prophets. See? Eh ngayon po, maraming nagde-declare, propeta raw sila. Mag-ingat po. Wala nang propeta. Kung meron ng propeta ngayon, false prophet. Yes, meron. Eh, kaso kuya, ang bait-bait naman niya eh. Okay naman, ang dami-dami nga namin collection every Friday or what. Hindi po na may measure sa ganyan yung pagiging totoo, hindi totoo. Kung papasin nga ninyo kung sino masama, yun ang mas yumayaman financially, di ba? Tell me. Kung sino yung pinaka-crooked na tao, yung pa nga mabilis yumaman, right? So, wag po nating i-measure ang tunay na yaman sa pera. Sa dami ng kotse, sa dami ng bahay, sa dami ng alahas, hindi po dyan na-measure ang tunay na kayamanan according sa Biblia. Hindi po. Mayaman tayo kung sumusunod tayo sa ating Panginoon. And our God will supply all of our needs according to His riches and His glory. And, ito naman good news. Kasi puro naman bad news, Kuya Eric, pambira. Sabi ng Panginoon, sa verse 14 ng Matthew 24, ang sabi naman ng Lord, di mangyayari lahat yan, napaka-negative naman, napaka-negative. Ang sabi ng Lord, ipangangara sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos, upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Ang last sign kung paano darating ng Panginoon, mapipreach na ang gospel sa kasulok-sulukan ng mundong ginagalawan natin. Kaya nga po merong sinabi sa Biblia, kung talagang, sabi ni Pablo, I think it was Paul, kailan babalik ang Panginoon? Gusto na namin bumalik ang Panginoon, sabi ng mga tao. Ang sabi ngayon ng isang apostol, kung talagang gusto na ninyong bumalik ang Panginoon, mapunta na tayo sa langit, gawin nyo na kasi yung dapat nyong gawin. Evangelize! According po sa Book of Revelation, hindi mangyayari ang wakas. Hanggat yung kaisa-isang kaluluwang dapat maligtas, hindi pa naliligtas. Yes, may accounting po ang Diyos. Meron pong eksaktong number ang mga taong papasok sa kaharian ng Diyos. At siya lang po ang nakakaalam. Bakit ko nasabing ganun? Yun ang sinabi sa Bible. Kapag yung kahuli-hulihan na hindi mananampalataya ay tumanggap na kay Kristo, then the end will come. So kung talagang mahal natin si Kristo, kung talagang gusto natin mapunta ng langit, let's do our part. Share the gospel of the Lord.
Ito po yung pwede natin isagot sa matagal ng katanungan na paulit-ulit. Kuya, paano na yung mga tasaday? Paano yung nakatira sa kuweba? Paano yung nakatira sa ilalim ng dagat? Paano sila? Hindi na po pinag-uusapan yan. Kasi sinabi mismo ng Panginoon, the gospel makakarating din po sa kanila. So, next time po, pag may Bible study, meron naman nagtanong, paano yung mga caveman? Paano yung Una, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Pangalawa, hindi nga kasi darating ang huling panahon hanggat hindi sila nabibigyan ng gospel, ng good news. So tapos na po yung usapang yun. Tapos na yung usapang ano na una, sisiw or manok. Tapos ng lahat yan, Genesis pa lang. So yung mga nasa kuweba, huwag nyo nang problemahin. It will happen by God's power. No? Gagamit ang Diyos ng mga taong nakakarating doon at makakarating sa kanila ang salita ng Diyos. So, look at this. Napakaganda, no? Puro negative, para puro kahirapan or what? Lord, what's this? Pero huwag ka mag-alala, anak. Di ba? Sa mga panahon po yan, mas lalo namang lagalaganap ang salita ng Diyos. But you know what? Yes. Darating ang wakas kasi po, sa Book of Revelation, alam niyo po ba bilang panghuli, nagagamitin ng Panginoon even yung mga angels. There will be specific angels na gagamitin ng Panginoon to proclaim the gospel in the air. At maririnig daw yun ng maraming tao sa lupa. Nasa Book of Revelation po yan. Darating ang time na since na-rapture na ang church, gagamit ang Panginoon ng iba. Kasi ang church po, pag-uusapan natin, tayo po dadagitin ng Panginoon, bago yung tribulation, kukunin tayo ng Panginoon. Why? Kasi bago nagkaroon ng baha, hindi ba sinafety muna ng Panginoon sila Noah? Di ba bago ginunaw yung Sodom at Gomorrah, sinafety muna ng Panginoon sila Lot at yung pamilya niya? Ganun din po ang simbahan. Bago mangyari, ang term ng Biblia, bago po mangyari yung kahirapang walang pangalawa, wala na tayo sa mundong ito. We will be cheering there in heaven. There will be the wedding. Magkakaroon ng kasalan sa langit at lahat po tayo ay naroon. Na habang nagkakandahirap ang mundo, ang mga unbelievers, tayo po nagdiriwang sa langit. And you know what? Kasi nga wala na ang church. Sino mga gagamitin ng Panginoon? Meron pong tinatawag na 166,000. Right? Hindi lamang yun. May gagamitin ng Panginoon 2 propeta na hindi natin kilala talaga fully kung sino sila. They will share the gospel. And ultimately, even angels in heaven, gagamitin ng Panginoon, specific angels, maghahayag ng gospel. Yun po yung sinasabi dito. Pag yung huling gospel na i-boost na sa mundo sa mga taong natitira by that time, then the end will come. Ang point po, sa kinuwentong ito ng ating Panginoon, dito pa lamang tayo sa 14 kasi po meron pa po yan, hindi pa tayo tapos sa 24. Pero ngayon pa lamang, kahit pa paano, nagkaroon tayo ng idea na hindi pala ako pwedeng patumpik-tumpik lang sa buhay. Hindi pala pwedeng tulog lang ako ng tulog, kain lang ako ng kain. Hindi pala pwedeng I'm just minding my own business. Bilang Kristiyano pala, mayroon akong responsibility. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Hindi ka nabubuhay para sa iyong sarili lamang. Nabubuhay po tayo para sa iba. Nasa Biblia po yan. Walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang. We have responsibility with each other. And our loved ones, lahat po, meron po tayong responsibility. Kung mauubos ang araw mo sa maghapon, trabaho, tulog, nood, kain, tulog, nasan ngayon doon? Yung naging parte mo. Paano ngayon masasabing yung responsibility mo na ibinibigay ng Diyos, nagawa mo siya sa maghapon? Ang buhay po, hindi composed ng kain, tulog, nood, shopping, browse, scroll, kain, tulog. Hindi po, imagine that. What kind of life is that? Yun po yung buhay na walang responsibility. Hindi po yun yung klase ng buhay na design ng Panginoon para sa atin. I think many times na akong nag-remind like this. I'm praying na magkaroon naman ng breakthrough. At malalaman naman natin yan sa way you speak, kung saan nyo nilalagay yung priority ninyo, how you treat yung gawain, how you treat yung mga Bible studies, nakikita kasi siya eh. This is evident sa pagkilos at sa mga sinasabi sa ginagawa natin sa ating mga buhay. So, lastly po muna, bago yung mga susunod, tutuloy natin next Friday, sa narinig ninyo ngayon, ito po ang tanong, handa ka na ba? Handa na ba tayo na anytime may bumagsak na missile sa tinutulugan mo, ikaw wala kang kakaba-kaba. Kasi remember, nangyari yan dito, di ba? Yung mga Houthi missile. Di ba, meron yung Pakistani
Sa kwarto niya mismo. Sa kwarto niya. Anything can happen. Pero kung hindi man nangyayari sa atin yun, because of the grace of God, mercy and grace of our Lord. So handa ka ba talaga? We can say yes, but ito po ang sasabihin ko lang panghuli. Lapatan po natin ang tamang aksyon. Ano man yung isasagot natin sa tanong na yan. Remember, God is looking inside our hearts. Alam niya kung totoo o hindi ang ating mga sasabihin. So patuloy nating purihan ng Panginoon. Patuloy tayong magsilbi sa Kanya. Kasi kung paano napakabait ng Diyos sa atin ngayon, patuloy siya magiging mabait pa rin naman. But take heed. Makinig tayo sa Kanyang mga salita. Kumilos tayo, mamuhay tayo. Ayon sa Kanyang mga salita. And our life will be better. Nasa kaligitnaan ng mga digmaan na yan, God will bless us. God will bless us. Doon natin makikita yung kapangyarihan ng Panginoon na sa kalagitnaan ng mga digmaan, sa kalagitnaan na wala kang pera, wala kang trabaho, mayroong mga tulong na dadating mula sa langit using other people for us. So let us be worthy. Maging karapat dapat tayo dun sa mercy and grace na nararanasan natin mula sa ating Diyos. Obey the Lord. Listen sa Kanyang mga salita. Tayo lahat po yung mukha tayo manalangin. Lord, thank you very much for this reminder. Lord, thank you very much kasi ikaw mismo ang nagsasabi. Yung mismong mga salita ninyo ang aming pinag-uusapan ngayon, Lord. Thank you very much, God. Pwede namang iba na lang ang magsabi patungkol sa end times. Pwede namang si Pedro na lang. Pero Lord, ikaw mismo. Hindi nyo hinayang, hindi namin marinig mula sa inyong mga bibig ang mga balitang ito. Lord, help us. Help us, Panginoon, maging makatotohanan. Help us, Lord, na lumagay kami sa aming dapat na kalagyan. Lord, help us to be responsible. Hindi lamang sa aming mga sarili, kundi higit sa lahat maging responsable kami sa lahat ng tao around us. Dahil yun ang inyong nais, Panginoon. We are part of your kingdom. At bilang citizens of that kingdom, ito ngayon yung mga responsibilities na kinakailangan po namin gawin. Kaya Father, thank you very much po because ano man yung pinag-usapan namin ngayon, ito po ay nagdadala ng pag-asa. Ito ay magdadala ng kalakasan sa amin. Imbis na kami matakot, it will bring forth courage, Panginoon, na nagmumula sa inyo. And help and strength to carry on ano man yung gusto mong ipagawa sa amin. Kaya Father in Heaven, thank you very much. Ito pong aming samantalangin sa ngalan ninyong bugtong na anak na sa Jesus. Amen and amen.